Hello there, good morning, good afternoon, good evening, and good day. This is Ruby RJYC Vlog. So pag-usapan natin kung bakit nga ba nauwi sa malakihang to the highest level na kakaibang history ng Pilipinas ang magkaroon ng mga nakakaloka, as in hindi na milyon ang dinidekwata. In fairness hindi na milyon, level up na to, bilyones na at trilyones na ang ninanakaw sa taong bayan nitong mga kawatan at walang kakonsekonsensya at walang kakwenta-kwenta at walang kapuso-pusong mga nasa Congress, mga congressman at kung sino-sino pang mga kasabwat nila. Bakit kano? Paano? Yung Pangulo, magnanakaw. Di umano. Di umano na lang natin para hindi obvious na alam natin na ganun ang kanilang kapamilyahan. Na dati pa man na nasa Guinness Book of Records sa buong mundo na number 5 sila sa pagiging corrupt na pamilya. Okay, kunyari hindi natin alam. So kaya gagamitan natin ng di umano. Okay? So 'di ba? So ganyan talaga. Kung ang tatay mo ay mandarambong, magnanakaw, syempre yung mga anak mo at yung mga pinamumunuan mo ay magiging ganyan din. So walang karespeto sa kanya ang mga anak niya at ang kanyang mga tauhan. Kasi nga po, alam nila na wala siyang kakwenta-kwentang tao. So, magnanakaw na lang din sila kasi magnanakaw din yung namumuno sa kanila eh. 'Di ba? So, ganun lang kasimple yan. Kaya kayo, mga Pilipino, wag kayong masyadong mabubulagan na nakafocus lang kayo kay Sara Diskaya at sa pamilya niya o kaya kay Saldi Corakot at sa pamilya niya at sa kung sino pa man. Alalahanin nyo, ang pinakapuno dyan at pinakaugat mismo, yung Pangulo ng Pilipinas at yung pinsan niyang si Tambunjing. Oh, 'di ba silang may hawak ng salapi diyan eh. Bakit 'di ba yung 2025 ang pinaka maanumalyang budget sa kasaysayan ng bansang Pilipinas? Oh, pumalag ba yung mga nasa Congress? Hindi, kasi alam nilang totoo. Hindi sila pumalag dahil alam nilang totoo. Kaya nga kahiya-hiya ang bansang Pilipinas ngayon dahil walang gustong magpunta ng mga turista, walang gustong magtiwala ng mga mag-i-invest kasi alam nila na yung Pangulo ay mahinang nilalang at maliban sa mahinang nilalang na nga, mandarambong pa, magnanakaw. So wala talagang magtitiwala sa gobyernong bangag. So kayong mga Pilipino, huwag kayong mabubulagan na nakatutok lang kayo sa isang salarin. Maraming salarin yan. Pero syempre, lahat ng salarin mula sa pinakataas hanggang baba, dapat silang parusahan. Dapat lang silang managot sa mga pinagagawa nila. Okay? So huwag kayong papayag na basta-basta na lang sila makatakas sa kalokohang ginagawa nila. Dapat managot sila sa mga ninakaw nila, managot sila sa taong bayan sa lahat ng mga dinekwat nila, at managot sila sa mga namatay ang kamag-anak dahil sa baha. Pero wag kayong papayag na makalusot yung mga totoong dahilan kung bakit nagkaroon ng nakawan sa flood control. Dahil sino ba nabigay ng budget? O, sinong pumirma sa budget? O, 'di ba? Minsan nang gamitin din natin yung mga utak-utak din pag may time, ha? Kayo mga Pilipino, alam ko matatalino na kayo. Actually, madami nang lumalabas na ngayon na matatalinong mga Pilipino. Ang mga natitira na lang, yung mga nagiging fanatic na lang ng mga loyalista nga, mga bobonista nga, mga yellow tae at pink lawan na nakatutok lang sila sa mga idol nila at hindi talaga pang mamamayang Pilipino yung kanilang ipinaglalaban. So, hindi na tayo magtataka kung may mga ganyan mga tao. Pero ganun pa man, hindi tayo dapat masiraan ng loob. Kasi alam nyo ba, naniniwala ako na what you allow will continue. So, if you guys allow this stealing forever, na palagi na lang silang nag-i-steal sa pera ng taong bayan and you don't do anything, it's gonna continue. So, what you allow will continue. Kaya kayong mga Pilipino nandyan sa Pilipinas, hanggat hindi kayo magsasalita, hanggat hindi kayo papalag, it's like a husband abusing a wife na nagiging masokista na yung wife kasi kahit ina-abuse na siya, hindi siya lumalaban, hindi niya nire-report yung jowa niya na mapang-abuso.
Ganyan din yan sa Pilipinas na inaabuso na kayo, ninanakawan na kayo, pero nakatingin lang kayo, umiiyak-iyak sa tabi, hindi kayo lumalaban. So, ganun yun. So, if you keep allowing those things to happen, it will never stop. So, if you don't put an stop to something, to a treatment, yung pagtrato sa'yo ng isang tao o ng isang pangulo o ng isang bansa o ng isang organisasyon, if you allow it to happen million times and many times they've been doing it, like repeatedly doing it, and you're not doing anything, it will continue. So, you gotta do something. Like, you have to speak up. Use your social media to show your support to people who are, everyone is disgusted for what they're doing sa Pilipinas. Hindi ka mananahimik din, ay, wala naman kasi yan eh. Kasi ano naman yan, palagi naman ganyan. No, you gotta speak up, man. Hindi yung inaabuso na kayo, ninanakawan na kayo, hinahayaan nyo lang, tapos iyak-iyak kayo, ganon. Isisisi nyo na mga magnanakaw, ganun-ganun. Hindi rin. Meron din dapat kayong contribution dyan para ma-stop yung mga ganyang pang-aabuso sa inyo. Meron kayong contribution para matigil kung ano man yung ginagawa sa inyo ng gobyernong bangag. Huwag nyong payagan na paulit-ulit na ganyan. 3 taon, they've been doing it to you for 3 years already. We know na hindi mawawala ang corruption, pero this is too much. Like, trilyon, hindi lang trilyon yan. Can you imagine na ang dami-daming utang ni Bangag in the 3 years na naging president siya, pero wala kang makikitang build. Wala kang makikitang visible na nagawa niya talagang hospital, tulay, or whatsoever. Wala kang makikita kasi nabubulagan na mga tao na okay lang, na okay, just do that. Wala na kami magagawa dyan eh. No, you gotta do something about it. You gotta get out of your house, make noise, like prayer rally, or mag-alsa kayo ng pakikibaka na tigilan na yung ginagawa sa inyo. Palayasin nyo yan si Bangag dahil hindi naman yan siya karapat-dapat na maging pangulo dyan eh. So that it will not continue for the next 3 years. Because what you allow will continue, but what you will stop. Okay? Yan lang ang masasabi ko dyan. Kasi pag hindi kayo iimik, they will keep doing it to you and doing it to you and doing it to you and doing it and doing it, repeatedly doing it to you. So you gotta do something about it. Okay? Bye.